ito po nga si alias Totoy ay tinabla. Etong si General Jonel Estomo. Dahil nga po sa request na public apology, parang ayaw po ni alias Totoy dahil totoo naman daw ang kanyang sinasabi, wala naman daw siyang kasalanan. Bakit daw siya magpa-public apology? Desisyon niya yan, di ba? Kumbaga, maaring sa aking palagay nga, baka meron nga po siyang matinding ebidensya laban dito kay General Jonel Estomo. Oo nga po, weekend ngayon. Ayun. Kaya magkikita talaga mga taga Hong Kong, Ate Banji. Ayan, si Ate Banji, nakasama namin yan at tinur kami sa Hong Kong ni Ate Banji. Salamat Ate Banji so ngayon, pakinggan po natin tong balita na ito patungkol po dito sa pagtabla ni Dondon Patidongan kay Retired General Jonel Estomo. Tinabla ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang demand for public apology ni retired Police General Jonel Estomo na idinawit niya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Lahat din daw ng kanyang sinasabi may katibayan. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Paano ako maghingi ng sorry? Wala naman akong kasalanan. Yan ang pinanindigan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos sabihin ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na gusto niya ng isang public apology. Matatanda ang idinawit ni Patidongan ang pangalan ni Estomo bilang isa sa mga alpha member o yung grupo ng mga negosyante o investors na nasa likod ng missing sabongeros. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Estomo na hindi siya parte ng Alpha Group. Dagdag pa niya, hindi sila close ng itinuturong mastermind na si Billionaire gambling tycoon Atong Ang at isang beses niya lamang itong nakita. Una-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko siyang makilala. Personally si Atong Ang, nung ako ay Regional Director ng Bicol Region. Ang reason ko is, una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Paglinaw ni Patidongan, wala siyang sinabi na direktang sangkot si Estomo sa missing sabongeros operation. Aniya, itinuturing na lubog na pangalan si Estomo dahil parte umano siya ng isang team sa loob ng Alpha Group. Ibig sabihin, posibleng hindi umano siya kasama sa pangkalahatang decision-making ng Alpha members. Pero kasama siya sa milyon-milyong pisong hatian bilang isang investor. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya, membro siya ng Alpha. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernie Tacoy at saka si Lito Gira. Para alam ng lahat, nagtadirdir yan si General Estomo doon sa farm ni Lito Gira noong January 28, 2023. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, lubog ang tawag sa mga pulis na nagsasagawa ng isang covert o sikreto. Ayun detalyado ang binibitiwang mga information nitong si alias Totoy. Kaya po, talagang dito sa sinasabi ni alias Totoy patungkol kay General Estomo, di ba, nasisense natin na merong ebidensya at meron pong katotohanan ang sinasabi ni alias Totoy. Di ba maaari? Ito kasi, baka, lang po, kumbaga parang aking naiisip lang. Pwede kasing ganito nangyari. May connection talaga si Atong Ang at si General Estomo. Meron silang connection. Pero, 'di ba, as parang magkaibigan lang o baka partners o baka nga merong investment si General Estomo doon sa Isabong, hindi natin alam kung ano talaga ang kanyang kanyang talagang kumbaga transaction with Atong Ang.
Pwede kasing siya isang investor pero ibang tao ang kanyang ginamit, or pwede rin naman siya ang investor pero hindi po nakalutang. Yung kumbaga sikreto lang, kumbaga parang secret investor. Ayaw magpakilala, hindi nagpapakilala o hindi pinapaalam sa kanyang mga kasama o sa mga ibang investor na siya din ay isang investor ng kumpanya na yon o ng negosyo na yon. Pwedeng ganun po di ba? Hindi naman maikakaila sa mga nagnenegosyo na pwede yan. Yung mga secret investor or gumagamit ng mga dummy na tao para hindi sila ang naka-front. At pwede rin na dahil nga po itong si General Estomo that time ay ano pa rin siya, hindi pa siya retired nung time na yon, para mapangalagaan ng kanyang pangalan, di ba? Gusto lang naman siguro niya magnegosyo, wala naman siguro siyang masamang intention. Kung sakaling siya nga po ay investor, baka ang kagustuhan lang naman niya ay kumita. Sino bang tao ang ayaw magnegosyo? Sino bang tao ang ayaw na magkaroon ng extra income? 'Di ba, sa kanilang bukod sa kanilang mga profesyon o sa kanilang mga trabaho. 'Di ba? Ngayon po, pwedeng nabanggit lang naman nitong si Atong Ang na kumbaga parang ginamit na panakot dito kay alias Totoy. Pwedeng seryoso, pwedeng pabiro, 'di ba? Pwedeng ganun po ang kumbaga ang kanilang naging usapan. Pwedeng baka si Atong Ang binibiro lang si alias Totoy. Syempre, 'di ba, kung sino naman, kahit naman sino yata ang sabihan ng ganoong kataga, 'di ba? Medyo parang kakabahan ka o matatakot ka para sa iyong seguridad. Ngayon, baka nagbibiro lang naman din itong si Atong Ang at wala naman talagang masamang intensyon. Ginamit lang niya na panakot kay alias Totoy etong pangalan ni General Estomo. Kung ano man yung katotohanan niyan, magkakalabasan yan sa korte, 'di ba? Kung may bearing ang sinasabi nitong si alias Totoy sa kaso na cyber libel o kung ano man defamation o kung ano man malicious mischief ba 'yon? Kung ano man ang maging kaso ni alias Totoy at siya makwit. Ibig sabihin, merong ebidensya si alias Totoy na magpapatunay na sinasabi yon ni Atong Ang laban dito kay alias Totoy. At kung si alias Totoy naman ay makonvict, ibig sabihin, wala siyang hawak na ebidensya na magpapatunay na sinabi yon ni Atong Ang sa kanya. Kaya po, kumbaga, ito ang ating natin. Ito yung kumbaga, yung mga hinala natin, mga naiisip natin na pwedeng mangyari dito po sa sinusundan natin na kwento ng mga sabungero at ni alias Totoy. Sa konteksto ng isabong, hindi umano direktang isinasama sa records ng pitmaster sa Estomo dahil ipinagbabawal sa hanay ng PNP ang pagkasangkot sa kahit na anong uri ng sugal. Pinabulaanan din ni Patidongan na walang koneksyon si Estomo at si Ang dahil mayroon umanong betting stations ng isabong si Estomo. Isang bagay na mismong si Estomo rin ang nag-confirm sa Billionaire News Channel. Nakita ko rin yung opportunity, magandang hanap buhay yung online sabong. Yun lang ang ko, na maglaro ko kasi nung time na yan, nauso yung expansion ng online sabong, nagkaroon ng mga betting station. So, patulong ako, nabigyan naman ako, kaya nagkaroon ako ng, actually binigay ko sa anak ko para may buhay yung anak ko sa General Santos City. Nabigyan ako ng 2 betting station. Giit ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita na walang katibayan. Isang patunay daw ang nahanap na human ribs sa Taal Lake kahapon. Masyado na umiinit na isyu agad sa akin. So, ayun na nga, 'di ba? Kumpirmado. Actually, hindi ko pa napanood tong balita na to ng buo eh. Ngayon ko lang nalaman na tama pala yung ating hinala na meron nga koneksyon itong si General Estomo sa isabong.
Which is wala namang masama. Walang masama. 'Di ba? Nagnais lang naman si General Estomo na magkaroon ng konting kita, pagkakakitaan bukod sa kanyang profesyon. At sabi nga niya, 'di ba, binigay niya sa kanyang anak. So wala mo tayo nakikitang masama doon, 'di ba? Wala tayong nakikitang masama doon. Ngayon, posible na kung wala nga talagang direct na transaksyon itong si General Estomo dito sa pitmaster kay Atong Ang, ibig sabihin nito, baka nabanggit lang ni Atong Ang. Pwedeng ganon, di ba? Na, parang dahil nga si General Estomo ay merong betting station, di ba? Parang ginamit panakot dito kaya Julie Patidongan ni Atong Ang, ginamit ni Atong ang pangalan ni General Estomo para kahit papaano ay baka mangimi o para hindi bumaliktad, 'di ba? Para hindi lumutang at magsalita ng katulad ng ginagawa ngayon ni alias Totoy sa media. 'Di ba? Alam niyo yung matagal ko nang hinahanap ay yung affidavit ni alias Totoy at yung kanyang demanda. Pero sa katagalan nakapagsampa naman na siya, nakapagbigay na siya ng affidavit, nagsampa na ng kaso. Kumbaga isa sa mga kinasuhan niya ay si General Estomo. Kinasuhan niya. Meron po yan, lumabas po yan sa balita na kinasuhan niya na si General Estomo. So, kung ano man po ang kahinatnan ng kaso na yan, dyan kumbaga, dyan natin malalaman kung ano ba talaga ang partisipasyon ng isang General Estomo sa kaso ng mga sabungero. Parang nangyari pa ngayon, ako pa ang nagsisinungaling. Kung ako nagsisinungaling, una, matakbuhan kaya yung mga boto ng mamising sabungero dyan sa tali? Balak kasuhan ni Estomo si Patidongan dahil sa mga akusasyon na ito. Sagot ni Patidongan, Kasuhan niya ako. Ulitin ko, kung gusto niya na malinis ang pangalan niya, pala detektor kami dalawa kung sino sa amin dalawa na sinungaling. ayon kay Patidongan, malapit nang mabuo ang kanyang official affidavit at nakaamba na rin siyang magsampa ng formal na reklamo sa mga umano'y nasa likod ng missing sabongeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayun. So, dito po, yun lang yung ayoko dito kay ayoko dito kay alias Totoy kasi lagi siyang naghahamon ng lie detector test. Hindi po yan tatayo sa korte. Hindi po yan pwedeng ebidensya na nagsisinungaling ang isang tao o nagsasabi ng katotohanan ng isang tao. Wala pong gana, walang bisa, walang kahit ano man lang na talagang walang dating. Yun na lang, walang dating, walang bisa, hindi po pwedeng tumayo sa korte ang lie detector test. Hindi po yan na nagagamit sa korte. Hindi po yan nagagamit na ebidensya. Kaya sana may magsabi kay alias Totoy na yung lie detector test, dun lang yun kay Rapi Tulfo. Kay Senator Rapi Tulfo lang yun sa Rapi Tulfo in action. Dun lang yun. Kumbaga, may effect. Pero dito sa issue ng mga sabungero, sa paghahanap ng hustisya, sa labasan ng mga ebidensya, hindi po pwede ang lie detector test. Wala po itong gana. Okay, so eto na yung hinihintay natin, yung affidavit. Bukod dito, may ilan pang mga pulis umano na isasama sa listahan ng mga sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Narito ang report ni Joash Malimban. Isang linggo matapos maghain ng administrative charges sa mga umano'y sangkot na pulis sa missing sabungeros, maghahain na rin ng criminal complaint ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa Department of Justice.
Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Patidongan na buo na ang kanyang official affidavit. Well, next week, ayos na yan lahat. Siguro malalaman nyo na rin yan. Nung huli kasi tayong nag-usap, sabi mo meron ka pang hinihintay na isang detalye na ayaw mong sabihin sa amin kung ano yung detalye na yon. Ang tanong ko na lang, okay na ba yon? Tapos na ba yon? Yes, katulad ng sinabi ko na end of this month, may papile na talaga yon. Matatanda ang sinabi ni Patidongan sa BNC ilang linggo na ang nakararaan na hinihintay na lang niya ang statement ng tinatawag niyang taga-chop-chop o yung mismong executioner ng mga dinukot na sabungero. Ayon kay Patidongan, pinaplansya na lang nila ang kanilang mga hawak na dokumento at ebidensya bago opisyal na magsampa ng reklamo. Dagdag pa niya, magsasampa rin siya ng supplemental affidavit sa National Police Commission. Mayroon pa kasi mga sangkot na pulis na hindi naisama sa orihinal nilang reklamo. Katulad nung sinabi ko, marami kasi yan sila na pulis. Yung iba kasi dyan, mukha ko lang nakilala yung mga yan. Pero involved talaga sila. Katulad nung yung grupo nung mga pulis na pinakasuhan ko dyan, mayroon akong kapatunayan na lahat yung mga yan, may mga tato yan sa batok. Sa darating na July 22, muling haharap sa Manila Regional Trial Court si Patidongan at 5 pang security guards ng Manila Arena para sa pagdinig ng kanilang petition for bail. Matatanda ang una ng inaresto sina Patidongan noong 2023 matapos silang kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention dahil din sa missing sabungeros. Agad din silang nakalaya matapos pagbigyan ng Manila RTC ang kanilang petition for bail, isang desisyon na hindi pinanigan ng Court of Appeals. Sa kasalukuyan, tanging si Patidongan pa lang sa 6 na akusado ang nagpasyang lumutang bilang whistleblower at itinuro si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang bilang mastermind sa likod ng missing sabungeros. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban. Ayun. So, buti naman at 'di ba, nagsampa na ng demanda o nagbigay na ng kanyang affidavit etong si alias Totoy. Kasi alam nyo, yan po yung hinihintay natin. Kailangan talaga na makapagbigay na po siya ng kanyang affidavit at umusad na ang kanyang mga reklamo, ang kanyang pagkakaso. Dahil, diba, baliwala lahat ng ginagawa ng DOJ, PCG, PNP, SOCO, CIDG sa paghahanap ng mga ebidensya kung wala pong mga magrereklamo o magpapatunay na meron po talagang partisipasyon etong si General Estomo, etong si Atong Ang, at ang iba pa po na mga inaakusahan o binanggit na mga pangalan ni alias Totoy. Diba? So, eto nga po, tayo ay naghahanap lamang ng hustisya patungkol po dito sa ating mga kababayan na sabungero. Wala tayong ibang hinahanap dito kung ano ang katotohanan. Hindi natin na pinapanigan ang katotohanan ni Atong Ang, hindi natin pinapanigan ang katotohanan ni alias Totoy. Pero dito po sa sinusundan nating kaso ng mga sabungero, nakaka 2 points na po. Etong si alias Totoy. Una, tumama siya doon sa sinasabi niya na merong mga nandoon sa talik. Alam niyo na yon, gets niyo na yon. Meron doon. So, nakuha na po yon. Totoo, may mga buto na nakuha, kalansay. Nakuha na po. So, ibig sabihin, totoo, na meron nga pong doon dinala sa talik. So, 1 point para kay alias Totoy. Ngayon, yung sinasabi ni alias Totoy na itong may mga PNP na sangkot o may kinalaman dito po sa sa ginagawa ng ginawa sa mga sabungero, yan po under investigation, pero 'di ba nakapagsampa na rin siya ng demanda diyan. At etong si General Estomo ay kanya pong kumbaga na pinpoint din na totoo nga, meron nga talaga itong negosyo, meron talaga itong kumbaga betting station. Inamin naman ni General Estomo, 'di ba? So nakaka 2 points na po
etong si alias Totoy. So sana, 'di ba, katulad niyan, lima pa po sa mga gwardiya ni Atong Ang doon sa Manila Arena ang hindi po lumalabas o hindi nagiging whistleblower. Sa 6 na kinasuhan ng CIDG at naging wanted noong pong 2021 or 2022, tanging si alias Totoy lang po ang lumabas as whistleblower. Ngayon, etong 5 tao na ito, yung 5 gwardiya na sinasabi nga na kasabwat daw, puno o merong kinalaman din dito sa mga sabongero. Ano kaya ang pangontra nila ngayon? Dito kay alias Totoy. Ano ang kanilang katotohanan? Ano ang daladala nilang katotohanan at pangontra sa mga napatunayan na ni alias Totoy na meron talagang nandoon sa talik? Diba? Meron talaga eh. May mga nakuha. Diba? Alam nyo kaya, sabi ko nga sa aking vlog, kahit isang hinliliit lang ang makuha ng PCG tactical divers, kahit isang hinliliit lang ang makuha talaga. O yung pinakamaliit na buto natin sa tenga, kasi nandiyan yung pinakamaliit na buto sa tenga, pinakamaliit na buto sa katawan ng tao, yung nasa loob ng tenga na yan. May makuha lang na isa niyan. Talagang tama na kagad si alias Totoy. Talagang saktong-sakto. Talagang siya po ang masasabing may kredibilidad. 'Di ba? Sumablay man siya doon sa kanyang pagsasabi na wala siyang ebidensya o wala siyang direct knowledge kung meron bang kumbaga connection si Jonel Estomo sa pagkawala ng mga sabungero, 'di ba? Etong kanyang itinuro sa talik totoo po at tama. Kaya, 'di ba, nakaka 2 points na si alias Totoy. Sana nga talaga ay tama na po ang kanyang lahat na sinasabi dahil, 'di ba, ito yung ating hinahanap, hustisya para sa ating mga kababayan na sabungero.